Isang matinding hakbang ang ginawa ni Vice Presidente Inday Sara Duterte matapos siyang magsama ng mga kapulisan sa Malacanang upang iparesto si Pangulong Kuting Jr. Ang pag-aresto ay kaugnay sa kumpirmadong pagkakasangkot ng Pangulo sa iba't ibang kaso ng katiwalian na umano'y nagdulot ng malaking pinsala sa kaban ng bayan. Ayon sa mga ulat, hindi na nagdalawang isip pa si Vice Presidente na ipatupad ang kautusan ng Korte Suprema laban kay Kuting matapos makalap ang mga ebidensyang nagpapatunay sa kanyang mga irregularidad. Pinangunahan mismo ng pangalawang Pangulo ang operasyong kasama ang mga opisyal ng Philippine National Police upang tiyakin ang magiging maayos at mapayapa ang proseso ng pag-aresto. Samantala, ilang miyembro ng gabinete ni Kuting ay napaulat na nagbitiw sa kanilang mga posisyon bilang pagtugon sa lumalalang krisis sa gobyerno. Habang patuloy na nagaganap ang mga kaganapan sa Malacanang, nag-aabang ang buong bansa sa magiging tugon ni Kuting sa kanyang pagkakaresto. Maraming Pilipino ang umaasa ng hakbang na ito ay magdadala ng hustisya at magsisilbing aral sa lahat ng opisyal ng gobyerno na maging tapat sa kanilang tungkulin. Sa kabila ng tensyon, nananatili ang panawagan ng sambayanan para sa pagkakaisa at pagkakaroon ng matatag na pamahalaan sa gitna ng kontrobersiyang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ma-contribute diyan sa pagbibigay ng security. Mag-ambag-ambag na kaming kunting halaga para pangsweldo kasi pinost mo man na walang sweldo ito, bayanihan lang. So baka para pangbigay ng makabigay ng tulong diyan kahit na pagkain na lang nila yung mga magbo-volunteer na gwardiya. So makita mo yung concern ng mga kababayan natin sa security ng ating pangalawang Pangulo. Correct. O ayan na, marami na daw yung mga security guard daw, gustong magbantay kay Inday Sara, magboluntaryo. Yung iba naman gusto magbigay ng parang tulong kasi nga naman pag magboluntaryo, kailangan pakainin ng mga yan. So mayroon daw gustong magbigay pinansyal para sa mga voluntaryo na mag-secure kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi na ako kasi biro yung nangyayari kay Inday. Hindi naman magkaganyan si Inday kung hindi ginagago ng agba-admin. Hindi na ako biro yan. Kaya ako sa akin, mas the best talaga, ibalik mo na Inday yung 45 na security personnel na namimili si Marbil. Mas maganda na si Inday mamimili. Siguro, tama yun. Mga security guard, retired, MNLF, yung rebelde, dating rebelde, sabi ni Idol Robin Padilla. Alam nyo po, nakakalungkot, no? Kasi itong ginigipit ngayon ng agba-admin, ito ang nagbigay ng pagkakataon sa gobyernong ito, sa mga Marcoses, na makabalik sa Malacanang na walang kahirap-hirap. Kasi tingnan mo si Da Junior. No? Si Da Junior noong 2016, hirap na hirap talaga siya. Hindi man nalo-nalo sa Vice President. Vice President. Tinalo pa ni Leni Robredo. Isa lang ang ibig sabihin noon, that time, hindi talaga kaya ng mga Marcoses magsulo. Kasi mabaho naman ang apelyido nila, Mabaho Kanalba. No? Wala naman, sira naman ang apelyido nila, wala namang sisirain kasi sirang-sira na. Nung 2016, talo talaga sila ni Leni Robredo. Diba, nagprotesta pa sila, talo talaga sila. Hindi sila nanalo. Kaya ito, nung 2022, sumakay sila. Yung Kuting, sumakay sa Agila, maraming nabudol, si Inday nabudol. Kaya sila nanalo, nakabalik sa Malacanang na walang kahirap-hirap. Sure win ika nga. Dahil sa mga Duterte, binigyan sila ng lakas ng loob.
Isipin mo yung kapangyarihan, yung impluwensya ng mga Duterte, ho. Malawak, matindi. Kasi kung hindi matindi ang impluwensya ng mga Duterte, yung pamilyang Marcos kasi, sira na yan. Bulok na yan. Kung saging pa yan, bulok na, hindi na yan makain. May mga uod na yan ang apelido nila. Dahil sa sobrang lawak ng impluwensya ng mga Duterte at mataas ang approval rating ng previous admin, Duterte, Tatay Digong, nahatak sila. Na kahit bulok na yung apelyido nila, bulok na, inuud na, kaya yung saging, di ba, bulok na, inuud na, inaamag na hindi na pwedeng kainin, ay putsa, nakain pa. Ganon kalakas ang mga Duterte. Nakain pa ng taong bayan ang bulok na apelyido. Isipin nyo yan. Bakit nakain? Dahil sa mga Duterte, ganun yung impluwensya. Nagtagumpay nga. Ngayon, pagkatapos magtagumpay ang mga ugag, ayan, ito na ang sitwasyon natin ngayon ni Inday Sara. Ginigipit, nilagay sa alanganin yung kaligtasan ng kanyang pamilya. Pero hito, yung taga Davao, hindi naman ho sila papayag. Basta-basta na lang may mangyaring hindi maganda kay Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan po natin yung Vice Mayor ng Davao. Sayang na walay session ng Gudron, but I'm sure there will be something on the works. Yeah. We will still discuss, but right now we're not able to talk about that because today is the 5th Tuesday of the month and we only have session every 4 Tuesdays lang. So excess Tuesday ito ngayon. That's why I took the opportunity to have a media tour kasi schedule nyo na ngayon nasa Sangguniang eh. If we do this another day, I'll have to call you and pull you out. Eh, meron na kayong mga schedule sa inyo. Masira ang schedule. So ako na nag-adjust para sa inyo. Sir, on a personal note, sir. On a personal note, sa imong comment, sir, regarding sa ginawa ni PNP Chief Margil kay VP Sara with the open letter of the Vice President, former Mayor. Well, based on the open letter, I think very clear naman yung nangyari. So I will support the comment, support the stand of the VP on this. So do you agree with the Vice President that it's a political harassment? Ay, oo naman. That's very obvious for me. That's very clear. Okay. Ayan po yung payag ng Vice Mayor ng Davao. Sangayon po sila sa sinasabi ni Vice President Inday Sara na ito po ay political harassment. Pakinggan lang muna natin muli yung kay Senator Bato patungkol po sa war on drugs bago natin ilabas yung mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte. Heto ho. Kasi kamakailan, yung suna kasi ni Da Junior, masyadong mayabang. No? Masyadong mayabang, budol naman ang dating. At ito pag-isahin na natin, total, nagkomento naman si Senator Bato sa suna, yung patungkol din sa pulburon video. Mukhang medyo simple lang ang komento ni Senator Bato, pero swak dito si Da Junior. Okay, ito guys, pakinggan po natin itong sa suna muna, war on drugs. Noong araw mismo ng ikatlong sona ng Pangulong Bongbong Marcos, may mga video o may video pong Teka lang, wag muna yan, yung yung sa suna muna, war on drugs. Gagamitin ko sana pagkakataon din ito para humingi din po sa inyo ng komento. Higil nga po doon sa mga pahayag o doon sa sona ng Pangulong Bongbong Marcos at kabilang nga doon sa mga pinalakpakan siya. Yung issue tungkol po dito sa war on drugs, kaibahan ng nagdaang administrasyon sa administrasyon ngayon, walang extermination, wala daw bloodless ang drug war ng Marcos administration. Ano ho ba ang masasabi ninyo dito?
Yun nga, pilit nilang ipapamukha sa taong bayan na yung Jaguar ng previous administration ay talagang patayan na lang ng patayan, extermination. In-emphasize pa nila, extermination daw. Kung mayroong ganong polisiya, policy of extermination ang previous administration, what happened to the 1.6 million na nag-surrender? Buhay man yung lahat. What happened to the 130,000 na mga drug offenders na nahuli natin at nakakulong sa mga prisuhan? Kaya nga, yung punong sikip na yung mga prisuhan natin panahon sa Jaguar dahil sa daming nahuli, buhay man yung lahat. At hindi naman lahat ng operations na ginagawa ng PNP patayan. Case-to-case basis yan. Kung talaga nagigipit yung pulis, may namamatay. Pero hindi rin naman natin sinabi na mag-abuso ang pulis, ay kanya decision na yan. Kung mag-abuso siya, gamitin niya yung kanyang power over the victims, pananagutan nila yan. At kung sinasabi nila na bloodless daw yung kanilang Jaguar as compared to bloody Jaguar ng previous administration. Pakinggan nyo po yung sunod na sasabihin ni Senator Bato. Laglag dito si Ada Junior. Kasi sinasabi bloodless daw ito. Meron siyang isiniwalat dito. Meron nga nagsabi, what about those 700 people na namatay sa war on drugs nila sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos? 700. Wala palang dugo yun. Ayan, sinungaling na presidente. Budol na presidente ho. Meron palang patayan ngayon 700 daw. Merong napaslang sa kanilang bida-bida. Paano sasabihin nyo wala ni Mal, Hindi pa nagdeklara yan, ng war on drugs. Ang kanila, slogan pa yan, bida-bida. Meron palang 700 na paslang. Ano nate, no? Sa bagay po siguro, yung mga napaslang, mga kalaban siguro nila sa negosyo. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, yung mga nalungkot at mga umiyak, mga durugista, kasama yung mga kamag-anak ng mga trolls nandito, hindi nag-like. Yan yung mga umiyak. Ang masaya, tayo, mga ordinaryong Pilipino, mga inosenteng tao. Yun yung masaya sa panahon ni Tatay Digong. Pero yun yung binabatikos ngayon ng mga Ngagba supporters. Umiiyak yung mga durugista daw Nagrereklamo sila. Ngayon sa panahon ni Ngagba, ang masaya, mga durugista. Ang malungkot, tayong mga ordinaryong Pilipino. At ang siga ngayon, mga durugista, tayo ang mga kawawa ngayon. Pati kayo, experience nyo yan at naramdaman po na ninyo yan. Na pag lumabas kayo sa hating gabi, sa panahon ngayon, delikado. Pero sa panahon ni Tatay Digong, safety ka. Mamili tayo, mga kapwa ko Pilipino. Saan ba talaga tayo? Ano ba ang gusto ninyo? Mga durugista na matatakot? O ang mga ordinaryong Pilipino na takot? At inaabuso ngayon ng mga durugista. Isipin mo, may bagong bukas lang ng school year, marami na rin nawala sa awa ng Diyos na mga kabataan. Sinong gagawa yan? Hindi mga kriminal, yung mga sabog, kakusan ni Ngagba. Tuloy, Senator Bato. Bloodless yung kanilang kiniklaim, yung 700 na namatay, walang dugo yun. So, 700 mahirap pag kung talagang tutuusin mo. Imposible mangyari yung mag-operate ka sa drugs na walang mangyayari kung gusto mo lang yung pulis.
Police lang ang mamatay, hindi yung mga drug personality. Kapag kinukumpronta ka ng mga armed and dangerous na mga drug personality, ayaw mong lumaban. Ayaw lumaban ng police kasi talagang bloodless lang. So, dugo ng police dyan ang dadanas pag gano'n ang mangyayari. So, hindi mo talaga maiwasan yan. Hindi mo maiwasan. Pero Senador, para po sa inyo, kasi may mga kababayan din po tayo na nagpapaabot din ng pagkabahala dito sa atin. Kayo rin ho ba ay nababahala na dumarami yung mga gumagamit ng illegal na droga ngayon? Wala pa akong natanong ng mga local chief executives, no, from barangay captain to mayors to governors. Alos lahat na nakausap ko. Walang ibang sagot sa akin kundi andyan na naman sila, sir. Bumabalik na naman sila. Ay nako, sana sir balik ninyo yung tukhang ninyo dahil andyan na naman sila. Nag-ooperate na naman. So, ibig sabihin talaga bumabalik na yung problema natin sa droga. No less than the people from the ground, from barangay captain, ay nagsasabi na gano'n talaga. Bumabalik na. So, huwag tayong magbubulag-bulagan. Huwag tayong magpapasatisfy sa mga beautiful words na bloodless, na i-baby mo yung gusto mong i-baby mo yung mga kriminal na yan, i-baby mo yung mga drug personalities na yan. Paano mo gawin yan? So, gano'n talaga. Worried tayo. As chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, makakarinig tayo na gano'ng mga reports from people on the ground. Worried talaga tayo at nasasayangan tayo sa effort na ginawa natin during the past administration. Sayang yung momentum ba? Correct. Alam nyo po mga kabistak, yung sinasabi ni Senator Bato na sayang at nagsasabi na bumabalik na naman, yan talaga yung sentimento ng mga ordinaryong Pilipino. Kahit po kahit po kayo ay magtatanong sa labas, wag na tayo magbulahan kasi iyan pa naman yung hindi ayaw marinig ng mga ngagba supporters. Totoo naman talaga. Huwag ninyong dayain yung mga sarili ninyo. Na kayo rin po mismo, saksi kayo sa inyong mga mata, sa inyong mga barangay, na nagsibalikan ang mga durugista. At sayang yung nasimulan ng Duterte admin. Mahirap kaya magsimula, sugpuin yung mga durugista, buhay kapalit yan kailangan tapang ka. Hindi man ipinagpatuloy ni Dayunyor. Hindi man itinuloy-tuloy yung mahirap na ginawa ni Tatay Digong. Hindi man siya naghirap mag-umpisa. Si Tatay Digong naman, ang gagawin na lang sana niya, pagpatuloy na lang, simple na lang. Sundin mo na lang yung pagpapatupad ng Duterte admin. Ang problema nga, hindi pinagpatuloy, kaya ang resulta mga kabistak, nagsibalikan. Paano hindi magsibalikan? Mismong panggulo may issue sa pulburon. Ibalik yung tukhang. Katukin mo yung Malacanang. Senator Bato, paano ba kasi pag sabi niya ni Senator Bato na sana ibalik mo yung tukhang. Ay, buta pag ibalik yung tukhang, sinong kakatukin? Mauna Malacanang yan. Tak-tak. Sino po yan? Si Bato. Sino ang hinahanap mo? Si Dayunyor, yung nakita namin sa pulburon video. Paano yan? Kami kumakatok sa inyo, Nyor. Sumuko ka na, Nyor. Magbago ka na, Nyor. Huwag kang maglaban. Pag maglaban ka, Nyor, yari ka, Nyor. Ibalik. Puta, matukhang talaga. Si GRA, paano hindi babalik? Nakita niya mga classmates. Nandun yung amo sa Malacanang. Ay, nandun yung kabaro. Idol!
Idol, presidente ka na, idol. Dati, idol, ha? Magkasama lang tayo, idol, sa ano, ha? Sa supsupan lang, ha? Kaya naglakas ng loob ang mga animal. Sabi ni Ate Cherito sa akin, sana magkatotoo. Magkatotoo yan, pag si Inday Sara maging presidente, tutukhangin talaga kayo. Ito. Pakinggan nyo ba? Yung komento ni Senator Bato patungkol sa... Ito ba yun? Gagamitin ko sa... Ayan lang. Patungkol sa pulburon video. Alam mo itong pulburon video kasi, dapat araw-arawin ito ng mga balagers eh. Kaya ako, pag merong mga komento kagaya nito patungkol sa pulburon video, hindi ko talaga ito papalampasin. Ipaalala ko talaga sa sambayan ng Pilipino sa inyong lahat na merong video na kumakalat na mukha talaga ni Dayunyor. Na! Kahit palibat-libat tayo guys, kahit duling yung titingin, gaganon, puta Dayunyor talaga. Na! Siguro kahit ganon lang isang mata, kitang-kita niya, Dayunyor talaga eh. Wala, hindi magsisinungaling yung makikitang mong video. Kalukuhan, no? Kasi, teaser pa to ha, meron pang pang-apat. Kaya araw-arawin natin, ipaalala natin. Senator Bato, bakit ayaw mo patawag ng hearing dito sa pulburon video? No? O ito. Banat, Senator Bato. Noong araw mismo ng ikatlong sona ng Pangulong Bongbong Marcos, may mga video o may video pong kumalat sa social media. Aha. Hinggil nga po daw sa di umano'y paggamit ng illegal na droga ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ho ba ang masasabi niyo po dito at maging yung ating mga otoridad, ng kapulisan, ay itinatanggi itong akusasyon na ito, itong video na ito na kumakalat nga sa social media? Teka lang, gusto ko yung komento ni Ma'am Clarita. Gandule, kahit baliktarin ko pa itong sipi ko, si Dayunyor talaga. Kahit niya, ma'am, isang mata lang, ma'am. Animal ka, Dayunyor, ikaw talaga yan, ha? Dinodal mo kami, ha? Huwag kang magtago, tutukhang ka na. Ito, talay natin. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!